Magandang umaga po mga kapatid sa pagkakataong ito. Happy Monday po! Halina at muli natin buksan ang isang linggo na punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Ako po muli ang iyong kaibigan, lingkod ng Diyos, Pastor Edgar Quinsayas. At ako yung makakasama niyo po tuwing Lunes ng umaga at ako po ang iyong devotional leader for today. Ang ating paksa sa umagang ito ay malinis na puso. At bago po tayo magsimula, hayaan po muna natin papurihan ng Panginoon sa awiting ito. Let's come to the presence of God this morning. Samahan niyo po kong awitan ng Panginoon. A pure heart. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba, Father. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word so that sin will not come in. A heart that's undivided, but a one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word so that sin will not come in. A heart that's undivided, but a one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word so that sin will not come in. A heart that's undivided, but a one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word so that sin will not come in. A heart that's undivided, but a one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to. A sweet aroma of worship that rises to
a sweet aroma of worship that rises to your throne. Praise God po sa awiting na ating narinig. Purihin po ang Panginoon. At sa umagang ito, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay magmumula po sa Mateo, Kabanatang 5, Talatang 8, na ito po'y sinasabi, pinagpala ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang malinis sa puso. Ito po yung karuktong ng Sermon of the Mount ng mga nakarang araw na ating pinag-aralan. At bago po yon, meron daw po isang illustration tungkol po sa dalawang lions sa pag-uusap ng mag-ama habang nagkikwentuhan ng isang gabi. Sa kanilang pag-uusap, ang sabi ng tatay, "Anak, alam mo ba na merong dalawang layon na nag-aaway sa ating puso? Yung isang layon ay ang kanyang mga katangian ay puot, galit, inggit, hinanakit, pagkasuklam o paninigbuho. Ang sabi ng anak, yung isa po, tatay. Yung isa naman, anak, ang kanyang ugali ay kapayapaan, kagalakan, katyagaan, mapagmalasakit, maibigin, at merong pusong malinis sapagkat nais niyang makita ang Diyos." Dito, mga kapatid, napaisip ang bata at hindi nito agad nakapagsalita. Ilang sandali, nagtanong ang anak sa kanyang tatay na ganito, sino po sa kanilang dalawa ang nanalo? Ang sagot ng tatay, ang nanalo ay kung alin leon ang lagi natin binubusog. Kung anong leon ang lagi natin binubusog. Mga kapatid, nasa atin bilang mga anak ng Diyos, kung anong leon na sa ating puso ang ating binubusog bawat araw. Ito ba ay katangian ng pagkagalit, inggit, hinanakit, o pagkasuklam? O ito ba yung ugali na merong kapayapaan, kagaanan, mapagmalasakit, maibigin, o pusong merong malinis sapagkat nais nilang makita ang ating Diyos? May mga tao, mga kapatid, na tumitingin sa talata na nagsasabing, kung malinis ang puso ko, makikita ko ang Diyos. Gusto kong makita ang Diyos. Kaya't gagawin natin mabuti ang bagay nito at gagawin natin matuwid ang gawaing iyon upang matiyak na sinusunod natin ang nais ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, ang malinis sa puso ay nagmumula lamang sa ating Panginoon. Dahil kung saan nananahan ang malinis at banal ng ating Panginoong Hesus, sinisiguradong malilinis din ito. Kaya po, buksan po natin ang ating mga puso sa Panginoon upang maging malinis ito dahil si Jesus lamang, inuulit ko po, ang ating Panginoon lamang ang tunay na malinis na may kakayanan na magbanal, magturo, magtuwid sa ating buhay. At pwede rin natin siyang makasama kahit dito pa lang tayo sa lupa. Dahil yun po yung kanyang pangako. Our heart means everything to God. Maaring umaawit tayo ng papuri. Sumisigaw tayo ng pagdakila sa pangalan ng Panginoon. Ngunit ang ating puso ay malayo naman sa ating pagsamba. Pagsambang magiging sa labi na lamang. Ang aking panalangin, hindi lamang po sa labi, kundi pagsambang para sa Panginoon. Maaari maging sobrang busy tayo sa mga ministry, and yet, napakalayo natin sa Kanya sapagkat wala naman doon ang ating puso. Our heart can mean personal relationship, mga kapatid. It can mean love and intimacy with Him. It can mean our time and devotion to Him. It can mean giving our lives. Kapag ang ating puso ang ating pinagkakaloob sa Diyos, ito ang pinakadakilang kaloob na maihahandog natin sa Kanya. Hindi ba't, mga kapatid, kung tayo ay tunay na nagmamahal sa tao at sa ating mga mahal sa buhay, hindi lamang tayo nagkakaloob ng mga regalong material tulad ng tsokolate, bulaklak, pinansyal, o anuman kailangan niya. Kundi, pinagkakaloob natin ang ating oras, ang ating puso, ang ating panahon, ang ating buhay sa Kanya. Totoo po, mga kapatid. Kaya ayon po sa mga awit, Kabanatang 51, talatang 10 hanggang 12, isang pusong tapat na aking likain mo't bigyan, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, wag akong alisin, iyong banal na espiritu'y pagariin. Ang galak na dulot ng pagliligtas ng Panginoon ay binalik niya sa atin nung tayo'y maging tapat.
Sabi nga ni John Wesley, ang pundador ng ating pananampalatayang Metodista, ay merong makahulugang tanong tuwing magkikita-kita ang kanyang mga kaibigan. Ang laging tanong ni John Wesley sa bawat isa, kamusta ang iyong kaluluwa ngayon? Yun din po ang nais kong dagdagan sa tanong na ito, kamusta naman po ang iyong puso ngayon, kapatid? Ang tanong na ito ay isang paraan upang masiyasat natin na ang bawat isa, ang kanilang mga buhay, ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Ikaw po, kamusta ang iyong kaluluwa? Kamusta ang iyong puso sa Panginoon, kapatid? Kamusta ang ating sarili sa harapan ng Diyos? Nangangailangan din po ba ito ng pagbabago ng puso at damdamin? Ang panalangin po ng salmista ay nagpapakita ng katotohanan na maging ang isang lingkod ng Diyos ay kailangan din magpasiyasat ng puso sa Diyos. Kung hindi natin ipapasiyasat sa Diyos ang ating buhay, maaari tayong linlangin ng ating sariling puso, damdamin, at akayin tayo sa mga bagay at gawain na akala natin okay lang. Subalit sa bandang huli, makapagdudulot ng pagsisisi at kawalang kagalakan. Anong aspeto sa ating buhay ngayon ang nais mong ipasiyasat sa Diyos upang siya ay malubusan? Muli sa ating pagtatapos, makita nawa sa ating buhay at nais kong balikan yung tanong kanina, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya ang aking panalangin, patuloy natin buksan ang ating buhay sa Panginoon. Mapalad tayo kung patuloy natin siyasatin ang ating puso. Lagi natin patuloy na iaalay sa Panginoon ang ating buhay upang patuloy na maging kalugod-lugod sa Panginoon, upang makita ng Diyos at makita natin ang Panginoon na tayo ay patuloy na nasa Kanyang kalooban. Tayo po ay manalangin. Magandang umaga, Panginoon. Patuloy po namin binubuksan ang aming mga puso para sa iyo upang maging malinis ito. Dahil nais namin ikaw ay makita at makasama patuloy sa aming paglilingkod habang buhay. Panginoon, sa iyong biyaya, lagi mo kaming siyasatin. Ang nilalaman ng aming mga puso, damdamin, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo. Patuloy ang habag mo ay makapamuhay sa amin, maging malinis, matapat, sa iyong banal na paningin, at patuloy na makita mo, O Diyos, na gumagawa kami para sa iyong katuwiran at nais. Ito po ang aming panalangin na may pagtitiwala sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa umagang ito. Si Jesus ay kasama, Daily Morning Devotion. And shout out po sa lahat ng merong anniversary ng kasal o kaarawan. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon at sa inyong pong pag-alis mula po sa inyong mga tahanan. Patuloy po kayo i-bless ng Lord sa inyong mga gawain, pag-aaral at hanap buhay. At lagi niyo po maranasan ng Panginoon sa inyong buhay. Again po, see you next Monday and every day. At kayo po ay na-bless at pinagpala po, feel free po to share this or tag with your friend. And don't forget po to subscribe to the Nax UMC PH and please hit to the notification bell to get notified when we post a new videos. At kung kayo po ay pinagpala, maaari din po kayo mag-share, mag-pledge sa ating bank account or GCash account na makikita nyo po sa ibaba ng inyong screen. Muli po, ito po ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na lagi nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating minamahal na Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless po!